pa rin ikonsulta mo. Pag-uusapan natin ang tungkol sa May-December love affair. Ba? Totoo nga bang age doesn't matter pagdating sa pag-ibig? Yan ang ating tatalakayin ngayong umaga. Kasama pa rin natin ang ating suking-suki na pagkaganda-gandang doktor na si Dr. Camille Garcia. Isa po siyang psychologist. Good morning! Good morning! Oo. Ano nga ba yung mga May-December love affair? Diba? Totoo ba na ano ba yung age doesn't matter? Kami ni Diego, Doc, 9 years. O yun, kasama na yun, di ba? Medyo Ano bang mataas cut-off ba yun? Wag lang ba sa grade 1? Kasi usually kasi di ba sasabihin nila ganun 16 years old tapos 25. Alam naman pag 16 hindi pa talaga pwede. Minor talaga yun. 18, at least 18. Basically siguro yung norms na sasabihin natin na it doesn't really matter pag hanggang 10 to 15 years kaya pa eh. Pero pag sobra pag meron yung 20 na tayong years na yung sigurong age gap. norms na dapat sundin at kung sabihin natin umokay ka doon sa checklist na yon, di pasado. Kasi anak mo na yun eh. Kasi yung hirap kasi no, ang pinagbabatayan dito yung level of maturity. Remember, ang level of maturity, hindi yan nakikita sa edad talaga. Correct. So, merong iba na, halimbawa, ang girlfriend mo 20 years old pero napaka-mature mag-isip. Meron namang 30 years old Immature. talagang wala kang mahihita. So, ganun. Eldish. Ano nga po eh, di ba? Talagang, kasi yung iba, pwede silang magkasundo for few months, ganyan. Pero dadating yung time, may generation gap eh. Yung sa pinakamababaw na dahilan, like Hindi niya halimbawa, na-enjoy, yung diba? girl, yung girl, gusto niya si Justin Timberlake or si Justin Bieber. Eh, yung... Frank Sinatra. Ang gusto niya si Pavarotti, di ba? Parang yung mga ganong tipong hindi pagkakasundo. Yun yung siguro na nararapat natin isipin na halimbawa ba, pag lumabas kayo, hindi ka nahihiya na kasama mo siya. Okay lang, ganun, confident Caring kayo. for the Tapos elderly alang lalabas, parang caregiver nung kasama mo. Or may mga pagkakataon na pag mag-a-attend kayo ng parties, kaya ba niya makisama doon sa grupo nung na yung younger generation? Talaga na pag sinabing ganun, magsalita ka naman tapos sasabihin mo, sige kayo na lang. Parang, di ba, na out of place. Ang hirap ng ganun eh. Pero may mga doktora, may iba naman na gustong-gusto nila yung ganun kasi naghahanap sila like, for example, ng father figure, ganun. Yun yung mahirap. Kasi if ang iniisip mo dito, ang basis mo, primarily is yung maghanap ng father figure, mother figure, or dahil kasi hindi maganda yung Naging background, yung past experiences mo, tapos i-resolve mong pilit na magkaroon ng isang ganitong klaseng relationship. First and foremost, ang iisipin natin dito, kaya ka ba nakipagrelasyon sa bata dahil kasi gusto mo may control ka sa taong ito. So, if meron kang control dito, so, ang tendency, merong possibility na baka maging abusive ka. Merong sasabihin ganun, ay hindi, gusto ko talagang, may power ako, nagpa-power trip ka, tapos ganun. Tapos, may mga pagkakataon na iba sasabihin ay trophy, tingnan mo naman, ang ganda-ganda na asawa. Yun, Trophy wife. Or ego boost sa mga lalaki Yun nga, minsan. di ba? For males, I guess, Doc, Ego is it right to say na older men prefer younger women kasi it's a form na they're reassuring themselves na he is still They can attractive pa. and in the market? Ganun ba yun minsan? Totoo yun. At yun yung mahirap kasi it's one way of saying na yung virility strivings hindi mo na-resolve during bata ka. Remember, pag bata ka, talagang ikaw yung talagang sabihin na natin lahat ng pwedeng gawin. Parang choose, gano'n. Tapos gano'n. Dapat na-resolve mo yan Kasi once you want to have a family, hindi na yung gano'n na you entertain pa yung mga thoughts na sasabihin na ba, pare, alam mo, pwede yan, mga ganyan-ganyan. Tapos porque parang lahat ng mga mangyayari, gusto mo lang dahil kasi trophy siya. Correct. Na pangit. Bakit kaya sa Filipino culture lang parang ganun katindi yung issue na yan? Parang sa ibang kultura naman hindi ganun. Ano kaya ang meron sa atin, bakit nagkaganon? Walang divorce sa Pilipinas. Pilipino kasi chismosa. Ayun din. Siguro unang-una kasi talagang yung masyadong culture bound Tayo pag sinabi natin ganun, ang hina mo naman, parang ganun kagad yung pinapairal na yung palay na yung lumalapit dun sa manok, hindi mo pa tutukain. So yung ganun. So parang sasabihin, yung bakla ka ba, beki ka ba, dahil kasi ganyan yung pananaw mo sa perspective sa pagpapamilya, which is hindi Na ang nakikita nyo ba na
mas close yung family mo, na mas na kayong dalawa lang talaga ng yung husband and wife talaga, tapos talagang you're into marriage and everything. Di ba mas lalaki ka ron? Kasi mas responsable kang tao. Correct. Of which yung iba, ang iniisip, hindi yun yung tamang perspective of having a family, of having a husband or having a But wife. is it possible also Doc, kasi I've always been told by my mom, kasi my mom's predominantly American, Irish siya. And she said, ang observation nila noon is that generally the Filipino male is a very insecure species. Because they grew up nung panahon panahon daw ng daddy ko, the brown males could never date a mestiza like my mom. So dapat ang circle ng brown Filipino males were yung kapwa Pinay. And my mom daw dati, she would only allowed to date males na mestizo din. So siguro habang nag-iiba yung panahon, Filipino males tend to, pag may lumalapit na maputing bata, patulang ko na to, di ba? Kasi lumalapit sa akin is, pwede bang dahil sa insecure lang ang general, yung male ng mga Pinoy? Ego. Oo. At the same time, kasi napaka-matriarchal natin, na parang sasabihin natin na, oy, ganito, yung talagang automatic, na hindi tayo yung tipong, yung mga kalalakihan, never na naging hater sa mga lumalapit sa kanila. Parang hindi nila nasisecure kaagad yung sarili nila na, ay hindi, okay na ako. Meron na akong satisfaction sa ganito. Sa kanila kasi, yung blessing pagmali yan. yung tapos yung ego, na hindi talaga, na ang sinasabi, pag tinanong mo yung mga kasamahan mo, yung mga mismong yung peers mo, mas napre-pressure ka pa kasi sasabihin, ba't hindi mo pinatulan? Imbis sasabihin, okay yan pare, wag mong patulan talaga. Kaso sasabihin, bakit hindi mo pinatulan? Sayang. I think depende sa friends mo yan Maganda yung ni Doc, sabihin, it depends on how one perceives it. Mas lalaki ka nga, mas secure ka kung hindi mo mapatulan. Dahil sabihin mo, hindi ko kailangan yan eh. Correct. I know anytime na gusto ko, makakuha ko yun. So why do I need to even run after it? Hindi lahat ganun Kasi yung iba, flat Buti na lang, pauwi kami ni attorney. Hindi At saka meron mga ganun kasi alam mo naman habang lalo sa amin sa Amerika Yun. Sa Amerika doon sa amin, pag habang tumatanda, lalong gumagwapo Lalong iba yung attractiveness. Ganito yun Actually, ganito yun tumatanda, baliktad sa males tsaka females. Pag males tumatanda, tumataas ang resale value. Parang wind down Kasi yan, diba? nagkakaroon ng BMW, Audi, nireregaluhan ako ng Gucci, Prada, Hermes. Kaya madali silang makakuha pag matanda. Syempre mga batang lalaki, in your 20s, hindi mo reregaluhan ng sasakyan yung girlfriend mo, di ba? Number one, kung ikaw wala ka pang Kung sasakyan. ikaw wala kang sasakyan. Ay, tanong ko sa'yo, Yun eh. doktora, tanong ko naman, let's say for example, hindi talaga maiwasan yung age difference o age gap nung magkasintahan. At they really love each other. Ano naman po yung magandang gawin nila? Paano naman magtagal yung relasyon nila at hindi mauwi lang talaga sa may generation gap sila? Okay, una-una, remember, yung relationship dito, hindi naman yung the young and old. Parang, pumatol ako sa a younger person or an older person. Yun yung perspective na dapat mong isipin. Kasi pag sinabi mong pumatol ako sa merong sobrang ganitong edad, ganyan, hindi mo makukuha yung perspective na mamahalin ko tong taong to. Ang point doon, regardless na doon sa, kaya ko ba siyang talagang maging Sakyan. kasama habang buhay? Kung yun, nandun ka agad at gusto mo talaga, mas maganda yun Kasi parang, kung magja-jive kayo, not only yung mga likes nyo, pati yung dislikes nyo, talagang meron kayong common denominator. It doesn't necessarily mean na yung talagang sobrang peaceful yung relationship. Palaging kasama sa relationship na may konting away, may konting conflicts na gano'n, tapos parehas kayo magre-resolve. At the end of the day, magkakaayos kayo. Ganun, that's it. Hindi kinakailangan na sasabihin mo, ay, kasi kaya kaya wag mo na natin intindihin yan kasi may edad yan Pasensya ka na kasi masyadong bata yung pag-iisip na. Hindi ganoon Kaya parang sige, kakausapin ko yung husband ko or yung wife ko para tingnan namin kung tama yung decision namin. Pag palaging kasama yung isa sa decision, pag palagi kayo nag-uusap, walang problema. Hindi talaga pag-uusapan kahit kailan ang edad factor. May common ground. Very well said. Sabi sa Kayo akin, ba factor yun? Sa amin? Hindi You know naman. what I see? Mostly, ang point of argument namin is not yung generation gap It's yung emotional background.
Kasi I grew up in a different environment, iba yung environment niya. So, ang kinalakihan ko, iba yung norm ko from based sa mommy at daddy ko, iba ang norm niya. And I try to instill my norm sa kanya. And syempre, She has the resistant same. siya because she has a different very different way of looking at things, diba? So, dun lang. Pero yung sa age, bata, isip bata pa ako dito. Katunayan nga, attorney, kagabi natulog ako sa ibang kwarto eh. Napagalitan kasi ako, di na-face You out have to ako. find a common ground din. Kung saan kayo pwede kayong mag... Sa sala. Doon kami magkikita tapos tulog doon. Stand in the corner. Pero teka muna, may pinapabasa sa akin itong si George. Nasa Kawikaan 19:14 kasi ang sabi, bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang. Ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. So wala sa Di ba? Lagit-lagi naman. Yes. Lagit-lagi. Blessing. Blessing naman yan. So, hindi talaga namin dapat iisipin, doktora, yung age, kung mature or what. In fact, hindi ka dapat mag-isip ng a perfect husband and a perfect wife. Dahil kasi, pag mahal mo isang tao, you will love the You will imperfections. see the faults. Tama yun. Totoo. Pero may gusto na ako kay Adjan. I think mas marami na mas matanda yung guy. The reason is because I think males are more immature. So parang... Kailangan may balance. Oo, Nag-meet kasi sila doon. ang babae, mas mabilis mag-mature. Totoo So yan. like kami, 5 years din kami. Pero not so far. Pero kumbaga yung maturity, parang nagme-meet halfway. So, Pero mas maganda I beg to differ. On a normal circumstance, the woman is mature. But when it comes to problems already, that's very heavy. Napansin ko, the women always defer to the men to make that critical decision. Because they avoid trying to be liable for whatever drawback may happen. So ang lalaki, parang... Ako nagdesisyon na yun. You know why? Alam mo ang tawag dyan, Poncio Pilato. No, because men can live with mistakes. Parang sinasabi nila. Hindi, gusto kasi ng men can live with their Actually, mistakes eh. counseling po to So ayaw ng babae na magkakamali sila. So gusto nila, ang lalaki Nasisisihin sila. magkamali. Totoo yun. That's the way I At the see it. same time, kasi kaya nga before, why typhoons are being named after women? Kasi ang mga babae Fickle-minded. susceptible talaga sa ano yun. Unpredictable. Yung unpredictable. At the same time, parang meron ng decision na ganito, tapos mababago at a certain instant na na-influence ng mga kaibigan. So talagang pagdating sa ganyan, yung Pero lalaki, bakit ngayon meron. pangalan na ng lalaki? Kasi nalaman nila na, Pickles na rin sila. Pareho din kasi. The perfect storm kami. Okay. Okay, ayan. Ang dami po natin natutunan mula. Maraming salamat po. Saan po nila kayo pwedeng makontak kung sakaling gusto po nila magpa-consult sa inyo? so if ever we have the Clinic of the Holy Spirit sa ano lang yan, along E. Rodriguez, it's 721-7180 and then 721-4798. Ayan. Remember, age doesn't matter. What matters is perspective and your love. Ayun, Diba? pinakamatindi doon. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Camille Garcia. Isa po siyang psychologist.